So kung makikita po natin dito sa ating monitor ngayon, dito sa TV, no? Makikita po natin yung itong part na to, this is the Amburayan watershed, and then this is the Bangar Luna, no, na area. Ang watershed po ay kung may halin tulad natin siya sa isang mangkok, ano? Yung mangkok po natin na ganyan. Tapos lahat ng tubig na bubuhos doon sa mangkok na yon ay bababa, pupunta doon sa pinaka lowest level ng mangkok natin. Which is, ito po yung area ng Luna, no? At Bangar. Kasi dyan po yung exit point. Kung mapapansin din po natin dito sa monitor natin, na ang Amburayan watershed po ay napakalaki kumpara dito sa watershed ng Bangar, Sudipen, Santol at ng Balawan, Luna. So, ang na-generate po na tubig nitong Amburayan watershed, yung malaking parte na yan, ay nagkokos ng pagbalik ng tubig dito sa parte ng Luna. So, hindi po kasi yung bababang tubig dito ay napakarami at kokonti lang naman yung manggagaling dito sa watershed ng Luna. So, ang nangyayari pagka nagbanggaan po sila, napupush back yung tubig, bumabalik dito, kaya nagkakaroon ng baha. So, pakita ko po, ganito po ang itsura niya. Ayan po ito po yung Amburayan watershed, ito yung ilog na bumababa, at ito yung sa Luna and Bangar. At ito po ang itsura ng pagbaha. So, yung pagbaha po na to, ang data natin ang pagbaha na to ay galing po sa UP NOAA. No? It's a simulated na flooding data kung saan ito po yung actual na nagbabaha. Ayan. So, lahat ng tubig bababa, galing dito, magbabanggaan sila at naiipon banda rito sa atin, sa Luna. With regards to infrastructure, ma'am, may mga na-implement naman po na mga flood control dito sa ating area. Pero yung hindi po niya kayang lutasin yung ganitong klase ng baha, gawa nanggagaling po siya talaga sa upstream. No? So upstream, pababa siya. So ang maganda pong gawin natin na programa sa pag-resolve nung ganitong klase ng pagbaha sa ating lugar is yung collaborative efforts po ng lahat ng mga areas na nasasakupan ng mga watershed. With regards to that projects, ang pinag-iisipan po namin with Sir Gary, yung bulk water impounding station, na kung saan yung mga tubig na bumababa, galing sa taas, pababa na ganyan, i-contain natin sila sa mga tanks. So, lagay natin sila doon, tapos yung overflow, pagka napuno na yung mga tangke, yung overflow, isipapump out siya palabas dito sa dagat. Pang sa ganun, ma-lessen po yung impact dito sa atin, yung impacted na area. So, liliit po yung, imbes na ganyan po siya kalaki, liliit na po yan. Kasi makukuha na siya ng mga water pumps and the bulk water impounding. And then yung one po na yun, very dynamic siya kasi yung may impound natin na tubig, pwede siyang gamitin during dry season na pang-irrigation. Pwede rin po siyang gamitin for matreat yung tubig. Pag na-treat yung tubig, pwede natin siya gamitin for household consumption. Yung mga ganun po. And then, isa pa pong tinitignan namin dito sa Luna is maging sponge municipality si Luna kung saan kinukuha niya yung tubig, kino-contain niya. Para hindi naman sayang na effect lang siya ng baha na ganyan na yun na lang yun. Kung saan, yung tubig na nakuha natin is mapapakinabangan sa agricultural sector natin. So may balik siya.